Hello, what's up? This is Cotton back again for another detalyadong review sa mga nag-request. Actually, wala na akong balak sana i-feature ito kasi nag-review ko na yung version 1 nito, which is same lang din naman ng chipset. Pero marami daw kasing bago. So, tinignan ko kung ano mga nabago. At ito na nga po. Sulit pa rin nga ba si ZTE Nubia Neo 2 5G? Yun po yung totoong pangalan niya, pero mas kilala lang siya ngayon sa tawag na Nubia Neo 2 5G. So, sulit nga ba ito? Gaming phone nga ba ito? Siyempre, lalagyan natin sa budget na kategory. Budget gaming phone nga ba ito? Pag-usapan natin yan. So, unang-una, punta muna tayo sa kanyang price tag. This is supposed to be 9,999. So, basically, this is 10,000 pesos. Huwag na nating artihan yung piso-piso na yan. 10,000 pesos po ito. Okay? And kung curious naman kayo sa full specs niya, eto yan. Alright? This is currently running on Android 14. Unisoc T820. Yes, same ng Neo 1 version ito. 6 nanometer po siya up to 2.7 GHz maximum na clock speed. So, mabilis po ito. Malakas. Malayo po ito sa G99 na pagdating sa clock speed pa lang. Okay? Pero since pangalawa pa lang yata ito na smartphone na gumamit ng T820, don't expect na optimized na ito. Hindi pa. Okay? So anyway, papakita ko sa inyo yung kanyang mga performance later on. Tuloy tayo. Mali G57 MC6. This is hexa-core. 6 po na cores na 850 MHz naman yung kanyang clock speed naman nun. So, octa-core na CPU, hexa-core na GPU. This is 8GB, 256GB, UFS 3.1 storage po. So, just in case lang na-curious kayo. Anyway, pause nyo na lang tong video kung gusto nyo pambasahin kasi tutuloy na ako. Okay? Isa-isahin natin yung mga nakasulat na yun na specs. So, alright? Continue. Sa build and design. So, unang-una, itsura pa lang, screaming na agad na gaming phone po ito. Okay? Hindi nga lang premium ang look niya syempre. As you can see, parang naka-ano lang to, naka-sandwich type lang na pagkakalagay. So, yung design na yan, nasa loob yan mismo. And then, nilagyan ng parang tempered glass dito sa pinaka-surface sa likod. So, basically, hindi nyo mabubura yan kasi may salamin pa siya dito na nakapatong. Kaya, sandwich type yung pagkakadesign niya. Tapos nilagyan lang siya ng wallpaper dun sa loob. Yun po ang resulta niyan, kaya ganito itsura niya. Pero in fairness naman, nagaganda na ako sa kanya for a budget smartphone. Alam mo na agad pagkakita mo, uy, Nubia yan. Solid, mukhang gaming phone agad. So, kita naman natin yon. So, as you can see, meron po tayong mga prints dito. Nubia 02, as you can see, kasi this is version 2. Ito, hindi to speaker, mga prints lang din yan. And then, may nakasulat dito, gaming. Yun lang actually, wala na masyado nakasulat pala, no? And then, camera module na octagon ang design. Tapos, dual camera po ito. Pero technically, this is just single camera, 50 megapixel. The other one, 2 megapixel, which is, alam nyo na, basura, as usual. Pero, hindi na natin i-count yan. Ito na lang, 50 megapixel. Pero, hindi naman kasi ito minamarket as camera phone. So, mamaya, papakita ko sa inyo yung mga actual results. So, huwag muna kayong mag-decide dyan or magpangunahan. Ito po, papakitaan ko naman kayo ng mga results. Hindi po tayo hula dito, kagaya ng iba na nagbabasa lang at nanguhula. Okay? Sa taas, nandito po, meron po tayo ditong microphone. This is actually a noise cancellation microphone. Sa kaliwa is nandito po yung kanyang SIM tray and then meron tayong volume rocker. Pakita ko na lang din sa inyo ang SIM tray. This is dual SIM, non-expandable. Pero pwede na yan. 256GB storage naman ito. Sa baba is nandito po yung main microphone, USB Type-C 2.0 and then the speaker grill. Sa kanan, dito sa kanan, mapapansin nyo meron tayong mga parang icon logo, parang kaliskis ng isda, something like that. Pero yan po ay button, okay? Capacitive button po yan na pwede po siyang gamitin button or pindutan in case na gusto nyo is yung ibang mga daliri nyo is nasa taas. So, yan, ganyan po yan. Basically, para po siyang yung kuya niya, ito, pareho po yan na company, ZTE ito, ZTE rin ito. This is the Nubia, this is the Red Magic. Meron din po siyang button kung mapapansin nyo, same. Pero bihira kong gamitin ito kasi masanay talaga ako, dalawang daliri lang naman ng ginagamit ko pagka naglalaro. So, sa mga mahilig yan mag-multiple daliri, actually, okay siya. Na-test ko rin naman siya. Actually, very sensitive siya. Hindi siya nadidelay. So, good job dito kay Nubia at nilagyan ng decente. Maybe not the best na bottom, pero very responsive pa rin naman siya. So, I would like to commend ZTE Nubia para sa paglagay nito sa isang budget smartphone nila. Alright? And then, of course, nandito po yung power button na fingerprint sensor din. Alright? Yun. And then, of course, may isa pa siyang speaker nandito mismo. So, wala dito Dito lang nilagay sa pinaka-earpiece kapag pag tumatawag ka. Pero, in fairness naman, naririnig naman siya. Hindi siya yung may mailagay lang na loudspeaker. In fairness naman, mamaya paparinig ko sa inyo. Now, as for the overall design, para sa akin, bibigyan ko siya ng mga 7.5. Not the best design out there, pero at least meron siyang identity. Hindi yung gaya-gaya sa iba. May sarili siyang identity, may originality siya.
hindi nga alam ganun kaganda yung dating para sa akin. Pero syempre sa inyo baka 10 out of 10 ito. Depende sa taste nyo. Kanya-kanya naman tayo taste yan. Pero para sa akin, 7.5 sulit na to. And para sa akin, hindi ako mahihiyang bit-bitin ito. Yeah, this is a gaming phone. Budget nga lang, but still a gaming phone. As per advertise mismo or marketed ni Nubia. Yes. Now, lipat na tayo sa display. As you can see, meron tayong punch hole. 16 megapixel po ang nakalagay dyan na camera, pero mamaya i-discuss natin yan. And then pagdating sa overall symmetry, medyo makapal po yung bottom bezel niya. So, yeah. Overall symmetry, not very symmetrical. Pero yung tatlong sides, okay naman. Pero yun ay nitpicking lang. Para sa akin, di naman talaga issue yan. Yung pagkakaroon ng medyo makapal, bahagya. Di naman ganun kakapal kasi yan eh. Pwede na yan. Now, sa display mismo, this is a 1080p. Yes, 1080p Full HD Plus IPS LCD. This is not AMOLED, pero IPS LCD. At in fairness din naman, supported po niya hanggang 120Hz screen refresh rate. Yes, and legit naman po yung 120Hz screen refresh rate. As for the brightness, ginamit natin siya sa labas, hindi po siya ganun kaliwanag. So, tansya ko, nasa 400 to 500 nits lang to. Pero mas naglilin ako sa 400 nits lang kasi hindi siya ganun talaga ka-viewable. Hindi siya ganun kalinaw kapag talagang tapat sa sikat ng araw tanghaling tapat. Mga around 400 nits. It could be 500 but 400 nits lang tansya ko. Wala tayong pansukat kasi. Pero as far as I'm concerned, sa dami na nagamit kong smartphone, around 400 to 500 nits lang talaga ito. Sa multitouch, kung mahilig kayong gumamit ng maraming daliri habang nag-game, supported po niya hanggang 10 multitouch. That's nice. And sa touch sampling rate naman, supported niya hanggang 500 touch sampling rate. Good job kasi at least hindi man ganun kataas, gaming quality pa rin yan. And nagamit ko rin naman siya, actually okay din yung touch sampling rate niya. Halos wala po akong naranasang delay at least dito sa smartphone na ito. Sa mga mahilig naman manood, like for Netflix, sadly this is widevine level 3 lang. Yes, kahit 1080p siya, widevine level 3, pero yun. So kung manonood ka na Netflix dito, best resolution lang na makukuha nyo is 480p resolution. Kung ganda lang din naman ng pag-uusapan, well, actually, hindi siya ganun ka-vibrant sa tingin ko. And kita nyo naman dyan sa screen, may konting dull na siya compare sa ibang mga smartphone na test ko rito. Hindi ko sinasabing pangit siya. It's just that parang kulang lang yung kulay niya overall. Yun lang yung napapansin ko sa kanya. Still, hindi naman po siya basura. Okay na. Pwede na yan. Yan. Sa display settings naman niya, meron tayong color temperature kung saan pwede natin baguhin yung color palette niya. May reading mode, dark mode, night light, automatic brightness, of course. And just so you know, the whole time na naglalaro tayo, sinet ko lang siya sa 120Hz screen refresh rate. So kung makita nyo nagsi-60, hindi po ako may gawa niyan. Nakaset po siya the whole time sa 120Hz screen refresh rate. Okay? So, as for the display rating, so 1 to 10, bibigyan ko siya ng 6 out of 10 lang. Not the best color palette out there. Okay na to. Pwede na rin naman siya. Hindi naman siya ganun kapangit, pero pwede na. Mapapakinabangan nyo na siya. Now, for the audio, mabilisan lang to. This is supposed to be dual speaker. Yun nga lang, ang gamit niya lang is yung sa earpiece din. So, hindi siya dedicated na speaker sa taas. So, expect na hindi po ganun kalakas ang sound dito sa earpiece. So, paparinig ko na lang sa inyo. So, yun. Overall, decent naman, pero I must say, hindi siya ganun kalakas. And kapag nasa labas ako, kahit na hindi ganun kalapit sa akin ng mga sasakyan, is hindi ko na siya masyadong marinig na maayos. Pero, kung nasa room lang naman kayo, pwede na. Solid na. Mapapakinabangan nyo na siya. And sadly, wala rin siyang, mapapansin nyo, wala siyang headphone jack. For budget smartphone, usually, di ba dapat budget smartphone, meron pa tayong headphone jack. But this one, sadly, wala po. So, tiis kayo rito sa Bluetooth connection or loudspeaker. Alright? Now, for the connectivity, this has 4G LTE and 5G connection. Supported po niya yun. Now, does this support VoLTE? As far as I can tell, supported po niya VoLTE. Alright? As for the Wi-Fi, supported niya ang 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi. So, currently, nakakonect tayo sa Wi-Fi connection ko dito sa network ko dito sa bahay. Pero, during testing, napansin ko hindi po ganun kalakas ang sagap niya. So, mahina po ang kanyang 5 GHz or overall Wi-Fi na reception, mahina po yung sagap. As you can see, by comparison, ang sagad po ng Wi-Fi ko rito dapat is around 600 Mbps. But as it turns out,
ang kaya niya lang maximum is hanggang at least 50% lang nung total na bandwidth ko rito na available. So, hindi po ganun kalakas ang sagap niya. Daig pa siya actually nung RS4 na itel ko na at least sumahataw siya more than 300 Mbps. But this one, nasa 250 to 280 Mbps lang. Sadly, pero ayan, kita nyo naman yung test result. As for mobile data, nasa average lang po siya na reliability, yung kanyang reception at least. So, magagamit nyo naman siya, pero yun nga, don't expect na ganun siya kalakas sumagap ng mobile data rin. So, maybe kung mahina ang signal sa area nyo, huwag kayo masyado mag-rely sa kanyang reliability or kanyang stability pagdating sa pagsagap ng signal. Alright? By the way, meron din ditong FM radio. In fairness sa radio niya, hindi nyo kailangan magsaksak dito ng headphone jack para lang gumana yung radyo. Meron na siyang sariling antena sa loob. See? Wala tayong kinakabit dito pero nakakasagap siya ng radyo. Good job sa part na yun. In fairness, hindi na kailangan ng antena. As for the Bluetooth connection naman, this has Bluetooth 5.2 which in fairness, supported po niya ang basic aptX ng Qualcomm at TWS Plus ng Qualcomm din. So, supported po niya ang TWS earphones nyo just in case mas maganda po ang quality sa TWS. Alright? Ngayon, sa GPS accuracy naman, dito naman medyo sumablay siya para sa akin. Around 12 meters po ang accuracy niya. That means below average. And delay po siya during liko kapag ka nagmumotor ako at liliko na. Nadidelay po siya, nakaliko na ako, saka pa lang siya liliko. So medyo malaki yung gap nung kanyang inaccuracy. Hindi ko sinasabing hindi kayo makakarating. Makakarating pa rin naman kayo doon. It's just that may delay po siya na around 2 to 3 seconds during mga turns. Yeah. So, hindi ko po siya i-recommend sa mga tropa nating mga riders na gumagamit ng mga Google Maps at saka Waze. Ngayon, lipat na tayo sa camera. This has 50 megapixel camera with 2 megapixel basura, pero 50 megapixel lang ang pag-uusapan natin dito. The 50 megapixel can support up to 1080p at 30 fps video recording. Both actually front and back hanggang 1080p at 30 fps lang. Obviously, hindi po focus ng smartphone ito ang camera, pero hindi naman po basura ang resulta niya. Actually, papakita ko sa inyo. Ito ang kuha actually niya sa rear camera. Hindi na rin masama actually. Kung titingnan natin yung details, solid oh. Kita-kita yung details. So, kitang-kita talaga. Hanggang doon sa pinakamalayo. Medyo nagsosoften na although. Pero the level of details actually maganda pa rin. Kuha-kuha pa rin niya. And with decent sharpness na lang din. Dito, okay din. Pag nag-zoom tayo, makikita pa rin naman natin yung konti ng hibla. Although medyo soft na ang details. Pero at least hindi natin pwedeng sabihin basura yung camera nito. Actually, good na rin siya. For a gaming phone na hindi naman nila pinagmamalaki ang camera nila, this is actually pretty decent. Medyo soft na siya pero at least malapit sa katotohanan yung kulay nung kinukuha na natin. Ito po yung actual actually. So, kita niya yung love now, no? Pero yung love now na yun actually is sa screen, hindi po sa camera. Kuha ito sa screen. Kapag makikita nyo rito sa screen, iba talaga yung kulay niya sa actual at saka sa screen. So, kaya siya malabnaw is dahil yung screen mismo ang may pagkukulang. Ito naman, ito gusto ko to kasi nakuha na niya ng medyo realistic yung kulay. Yes. Nakita ko na to kasi sa laptop. And although yung details may pagka-soft na, pero the rest of the, pagkatingin natin overall, actually ang ganda na rin ng details. Diba? Solid? Yeah. So, like I said, hindi po siya basura. And look at this detail of Yes! Not bad, diba? Yung mga ganyang kuha, medyo acceptable na rin na gamitin ang camera nito. Hindi naman kayo nito ibibiguin na pangit na ba? Hindi naman pangit ang kuha niya. Hindi nga lang super. Malayo nga lang sa mga flagship level, syempre. Look at that. Anyway, tingnan nyo na lang dyan sa screen para mas ma-appreciate nyo. Yan. Isayin natin. As for the video recording, isasala ko na rin dyan sa screen. Ito talaga pag video, no? Oo. Pero ang ganda ng camera niya. Tinaray ko yung portrait niya ngayon lang. So, ito yung
Rear camera niya, 50 megapixels, supposedly may stabilization sa settings. So inot ko kung sa stabilize ba. Hindi ata. Kamusta yung microphone? Front camera niya hindi rin stabilize. 1080p 10 at 30 fps, supposedly 16 megapixels. Kamusta mic? So yun, overall verdict para sa akin, yung camera siguro sa 1 to 10, bibigyan ko lang siya ng 6 or at best 6.5 at least. Not bad na rin para sa isang gaming phone na marketed na smartphone. Alright? Now, lipat naman tayo sa battery. Sa battery endurance niya, full brightness, full volume with internet, 8 hours. So, isang minuto na lang, 8 hours na rin naman. So, 8 hours po. That's 100% to 20% ang bawas. May natitira lagi na 20% kasi hindi pwede isagad. So, that's hanggang 20%, 8 hours. So, plus kung gusto nyo sagarin yung 20%, possible pa umabot kayo ng around 9 hours to 10 hours probably. Pero, 8 hours, that's not bad. Okay na. That's above average na rin ang kanyang battery endurance. Ngayon, sa half brightness naman, half brightness, half volume with internet, 12 hours and 6 minutes. That's above average again. Kasi ang average natin is around 10 hours lang. This battery can endure up to 12 hours mahigit. Hanggang 20% lang, remember? So, pwede pa yun hanggang 13 to 14 hours. Not bad. Solid din ang battery niya. Hindi na masama. By the way, speaking of battery, this has 6,000 mAh na battery. Yes, I just checked. Yes, base rito sa power profile niya, 6,000 mAh ang max capacity niya. Kasi meron sa GSM Arena na meron siya hanggang 4,500 din na version. I'm not sure kung anong version yun, but this one, at least meron siyang 6,000 mAh na battery. And meron siyang charger na 33 watts, which can full charge the smartphone from 20% to 100% in 40 to 45 minutes average. So, hindi na rin masama rin yun. And of course, supported po niya ang bypass charging ito. Charge separation, it means bypass charging. So, pag in-on nyo po yan, hindi po siya magpapasok ng charge diretso sa battery. Ididiretso niya na agad sa mga components like motherboard, chipset, RAM, etc. etc. Doon na po didiretso. So, mas mapapangalagaan nyo or mas mapapatagal nyo ang buhay ng mga battery life nyo kung may hili kayo maglaro. So, i-turn on nyo lang ito. Gagana lang ito kapag may nakasaksak na charger. So, hindi natin makikita yan. At least, another feature na pang gaming talaga. Good job kay Nubia Neo 2 5G. Ngayon, lipat na tayo sa performance. This smartphone has Unisoc T820 chipset. Ang T820, konting explanation lang po, meron po siyang isang 2.7 GHz, tatlong 2.3 GHz, at apat na 2.1 GHz. 6 nanometer na po ito, which means lahat po ng chipset niya is above 2 GHz. So, kung ikukumpara niyo po ito sa Helio G99, malayo po kasi si G99, 2.2 GHz at 2 GHz lang yon. Okay? Dalawang 2.2, 6 na 2 GHz. This one, isang 2.7, tatlong 2.3 at apat na 2.1 GHz. So mataas, 'di ba? Supposedly. Kaso nga lang, sadly, hindi po optimize ang chipset nito. May potential, pero syempre, hindi puro chipset lang kasi ang labanan dito. Meron din po tayong software, which ang software po, sa mga hindi po nakakaalam, basta makarinig lang ng chipset, hindi naman nila inaalam talaga kung ano talaga dapat kakayahan nun, hindi po laging yung clock speed ang titingnan. Titingnan din natin yung kanilang optimization. Hindi po ako bayad ni Nubia rito, hiniram ko po ito kay Parekoy TV, so that means wala po akong obligasyon kay Nubia. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ito ay hindi optimized lang. Sayang po ito kasi this has decent core combination. Ang tataas po ng combination niya. Not the best combination, not the best performing cores, pero matataas na rin po ito. Compared naman kina Helio G99, Dimensity 6020, and so on and so forth. And even 7020, kayang ilang paso nito dapat. Pero yun nga lang, hindi pa siya optimized, kulang sa mga smartphone na supported ito. And sa GPU, usapan GPU, this actually has Mali G57 MC6, that's hexa-core na GPU. 850 MHz po ang kanyang clock speed. So malayo rin kay Helio G99. Hexa-core versus dual-core yun. Ito hexa-core, 6 na cores. Okay? For the Antutu score, ito lang po actually sadly yung score na may bibigay niya. 537 lang. Hindi ganun kalaki. Pero kung marami pang smartphone ang paglalagyan ng chipset na to, kaya nito umakit at least siguro hanggang 700 to 800 na score sa Antutu. And kung titingnan natin yung GPU niya, yeah, ganun lang. 89,000 sa GPU, 161,000 sa CPU. Bitin. Pero tingin ko may i-improve pa sana ito. Sadly, software optimization ay kulang. Doon na tayo sa
translation ng actual na performance. Sa Mobile Legends, supported po niya both Ultra Graphics and Ultra FPS. Siyempre, nung nilaro natin, kitang-kita naman, 75 to 80 FPS average po niya at ang kanyang temperature, yun nga lang, 43 degrees Celsius. So, nasa verge siya ng overheating. Ultra ba naman eh. So, maybe understandable na rin yung part na yun. So, ayan o. Mobile Legends average FPS, 77 FPS. Gaya na sabi ko sa inyo, naglalaro siya around 75 to 80 FPS. And kung stability lang pag-uusapan, ilang smartphone na makikita nyo na ganyan ka-stable in fairness? Straight to. Ito intro to. Ito outro bago ako nag-quit. So, the whole time na naglalaro ako, halos hindi siya umaalis around 70, 79, magano no? So, that's why ang average FPS is 77 FPS. So, kung Mobile Legends player kayo rito, pwede na. Solid na po dito si Nubia Neo 2 5G kung Mobile Legends lang ang usapan. Now, lipat naman tayo sa Genshin Impact. Sa Genshin Impact po, sinet natin siya sa high graphics. Siyempre, gaming phone daw ito. And malaki din naman kasi ang expectation ko rito. So, high graphics, pero set ko siya sa 60 FPS. In fairness, stable naman siya around 30 to 35 FPS lang. Yun nga lang, the temperature, 47 degrees Celsius. Wow, ang init nun. Prone nga siya sa overheating. Hindi ganun kaganda ang kanyang thermal management pagdating sa mga heavy games. Lipat naman tayo sa Call of Duty Mobile. Sinet natin siya sa medium graphics kasi yun na yung pinaka-max niya actually and high FPS. Nung nilalaro na natin siya, stable naman siya around 60 FPS lang. At yung temperature, hindi na masama, 41 to 42 degrees Celsius. So, kung naglalaro kayo dito, or balak nyo maglaro dito ng Call of Duty Mobile, pwede na, hindi na rin masama. Hindi na rin nga lang hindi nga lang best experience, of course, pero hindi na masama. Sa PUBG Mobile naman, ng mga players dyan, sinet natin siya sa HDR graphics, kasi yun na yung max niya, and Ultra FPS. Nung nilalaro natin siya, in fairness, halos hindi siya umalis ng 30, pero I can say na 25 to 30 FPS para mas sure, and 40 to 41 degrees Celsius. So, papakita ko sa inyo yung Genshin Impact. Nakalimutan ko kasi pakita sa inyo kanina. So, yun, 34 FPS average and stable dito and then may fluctuation na siya doon sa bandang dulo. So, stable siya noong unang laro tapos nung nag-overheat na, nung yun nga, makita siya ng 45 pataas, medyo naglalaro na o sumasayaw na may fluctuation ang nangyayari. That's for Genshin Impact. Kasi nga, mabot siya ng 47 degrees Celsius. Sa Call of Duty Mobile, 51 FPS naman in fairness. Yung, sabi ko kanina, diba, around 60 FPS. And kita nyo naman yung stability. Stable kung stable, diba? Now, diretso tayo sa PUBG Mobile. Naka 40 minutes tayong laro dito mahigit. And 29 FPS. Nga, sabi ko sa inyo, around 25 to 30 FPS. Pero most of the time, pagsisilip ako sa kanya, nasa 30 FPS. So, 29 FPS, stable po siya. Kita naman, no? Yes! So, kung stability ng FPS, hindi na masama. As long as hindi Genshin Impact yung isasala nyo. Not bad na rin. Sa Warzone, ang settings lang nakuha natin is graphics niya low lang. And nilagay ko na lang din sa uncapped FPS. Ibig sabihin, walang limit na FPS. Ang resulta, ito po. Naglalaro po siya around 30 FPS to 35 at least. Kita nyo naman. To be fair, nung nilalaro ko talaga siya, nagkakaroon ng frame drops to 10 FPS pa nga, 10-15 FPS. Pero random, pero yung nakikita ko na pag susulip ako minsan, sabi ko, papatay, nag-frame drops. So yun, hindi po siya advisable or recommended sa Call of Duty Mobile Warzone. So sorry sa mga gustong gamitin ito for Warzone, hindi ko siya i-recommend kasi ganun siya, nagda-drop siya even hanggang as low as 10 FPS. Yeah. Pero yun nga, lumalabas dito, makikita nyo naman sa graph, kahit na nakalagay dito is 36 FPS, but you can see dito sa graph, sumasayaw talaga siya. Sayaw ng sayaw. So, hindi siya stable. And that's just around 5 minutes lang na game. Nag-uumpisa na agad siya uminit. Kasi, dun, tell you the truth Warzone, 5 minutes na game, humataw na agad siya ng 44 degrees Celsius. Yan, kita nyo naman sa video. So, hindi ko na siya ipinush. Kasi, alam ko na hindi na nga kaya ng FPS, baka masagad ko naman yung overheating niya. So, Call of Duty Mobile Warzone, no. Hindi ko i-recommend dito. Pero pwede nyo laruin kasi smartphone nyo naman to kung nabili nyo na. Okay, kung nabili nyo na, wala akong magagawa. Pero yun nga, not the best experience sa Warzone. And finally, lipat na tayo sa Farlight. Sa Farlight, in fairness naman, hindi ko siya actually na-record dito. Late na. Pero masasabi ko lang, sa Farlight, naglalaro siya around 40 to 60 FPS. Yes, hindi po ganun kataas yung kanyang FPS. Pero
nilagay ko naman siya sa balance graphics and extreme FPS. Of course, always extreme FPS para makita natin yung max na FPS na kaya niya ibigay. Pero sinunod ko pa rin yung default niya na balance FPS. Yun nga, 40 to 60 FPS yung average, at least yung nakikita ko kasi hindi ko siya na-record sa Taco Stats. And yung temperature, 41 degrees Celsius. Overall, not bad. Decent na rin yung performance niya sa Farlight. Hindi na masama. So, overall, sa performance, good. Now, kung curious kayo, yes, makikita nyo, nilaro ko siya sa Warzone. Okay na okay po. Very responsive po ang kanyang shoulder triggers. Hindi po to gimmick. Talagang nag-work siya and talagang napapakinabangan siya and sensitive po siya. Responsive din. So, hindi po gimmick ang kanyang shoulder triggers. Good job kasi itong ganitong feature is nakikita lang natin sa mga high-end gaming phone like this one. Yeah, from Red Magic 9 Pro. Yeah, and other na meron din. Alam ko marami na rin naman na ibang brand na meron ganito, pero usually di ba nakikita lang natin ito sa mga mamahalin talaga. Yung pinaka high-end na ng mga brand na gaming phone. But this one, nasa 10,000 pesos, mayroon ka ng ganitong trigger. So hindi kailangan na lahat ang daliri mo nasa screen. Kasi pwede ka maglagay dito ng pindot. Pwede mo siya i-customize dito. So, good job kay Nubia and okay to sa mga at least budget gamers. Okay? Meron magre-react dyan. Low spec nga eh. Ba't mo tinatawag na gaming phone? Kaya nga nilalagyan din natin siya ng word na budget sa umpisa. Budget gaming phone. Kasi, di ba, may video naman ako na nirelease dati. Ano ba ang gaming phone? Sabi ko, hanggat nakakapaglaro kayo ng games sa smartphone nyo, that's gaming sa phone. So, kung gusto nyo tawagin gaming phone ang phone nyo kasi nakakapaglaro kayo ng games, that's a gaming phone. Pero, syempre, ika-categorize natin siya as budget or high-end. This one, budget gaming phone. Okay? Hindi ko siya sinasabing hardcore, high-end, flagship gaming phone. No. Tawag ko sa kanya, budget gaming phone. Si Itel RS4, tinawag ko na ultra budget gaming phone. Kasi, hindi lang siya budget. Talagang ultra. Ang baba. Pwede mo siya makuha ng around 5,000 lang eh. Kung naabutan mo yung sale. And even sabi nga, 4,000 pa nga. May mga nagre-react kasi na bakit daw tinatawag kong gaming phone? Gaming phone naman talaga ang isang phone hanggat nakakapaglaro ka. Ang tanong, anong category na lang? So, ika-categorize na lang natin siya. And this one is a budget gaming phone. Nasa 10,000 pesos, which you can play naman games dito sa smartphone na to. Now, for the verdict, sulit ba ito sa kanyang specs? Sulit ba ito overall sa mga features na meron siya at kayang gawin ng smartphone nito? Now, seryoso na tayo. Kanina pa actually ako seryoso. Pero eto, final verdict ko sa kanya is sulit po ito sa 10,000 pesos. Sa mga nangangarap dyan na maka-experience ng proper features sa gaming like bypass charging, shoulder triggers, kahit paano descending chipset, hindi pa nga lang optimized, may 120Hz screen refresh rate, pwede na po ito. Tapos, ito pa, since nilaro ko siya, alam niyo naman, naglalaro talaga ako ng shooting game, hindi ako nagkakamali kung kaliwa o kanan yung kalaban. Good job doon. Kahit hindi pantay yung lakas ng top speaker and bottom speaker. Once na narinig ko kung saan galing ang putok, alam ko kung nasa kaliwa o kanan. So, good job pa rin kahit hindi pantay yung tunog. Mahina rito, mas malakas dito. Good job pa rin kay Nubia. So, para sa akin, sa market niya, minamarket niya na budget gaming phone. Yes, sulit po ito. Sa camera, hindi naman nabasura eh. Siguro kung may negative lang sa kanya, yun nga, medyo hindi ganun kaganda ang kanyang thermal management. Ang bilis niya rin uminit kapag ka heavy games. But that's just heavy game na. And dun sa Mobile Legends, kaya lang naman siya umakyat ng up to 43 degrees Celsius is dahil ultra-ultra. Pwede pa naman natin ibaba siya sa high graphics pero ultra yung FPS. Pwede. So that means pwede pa natin siya ibaba. Hindi siya mag-overheat ng sobra. So management din and ilagay lang natin yung expectation natin sa kayang gawin lang ng chipset at sa binayaran mo which is 10,000 pesos. Like I said, hindi po tayo baliw dito na kinukumpara ang 10,000 pesos sa iPhone. Nasa sabihin, tinalo na naman ang iPhone. No, hindi po natin ginagawa yan dito. Ginagawa natin dito, binabase natin sa price tag niya. So kung gaming ang hanap nyo, yung mga tropa nyo nagtatanong, gaming phone, wala akong pakialam sa camera, basta gaming phone, ito po yon. Pero kung rider ka, gagamitin mo yung GPS niya. Hindi ko siya i-recommend doon sa part na yon. Kung camera ang habol mo, konting gaming lang, hindi ko rin siguro masyadong i-recommend. Pero pwede. Hindi ko lang i-recommend. Pero pwede. Kasi okay naman yung camera niya at some level eh. Yung video, hindi nga lang ganun kaganda, pero pwede na, alam mo yung acceptable lang. So yeah, I can't recommend this sa mga talagang ang habol ay camera. But for gaming, like backup phone, meron kayong talagang phone for camera, etc. Tapos gusto nyo pang bardagulan, pang basagan ng gaming, ito yon.
pwede po ito yon. So, ikaw, anyway, kanya-kanya naman tayong point of view. Ikaw, boss, ano sa tingin mo? Sulit ba ito? Si Nubia Neo 2 5G. Sabihin nyo na lang sa comment section, pag-usapan natin. Gusto ko malaman ang opinion nyo. Kung papasa ba sa inyo to or lagpak, bagsak. Anyway, hanggang doon lang. I hope nagustuhan nyo yung ganitong style ng review. And sana i-consider nyo na mag-subscribe at mag-iwan na rin din ng like. So, hanggang doon lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon.